Ayan, good morning mga idol. Yan ang ginagawa natin pispan dito sa binabantayan ng ating kapatid. Papakita ko ang video sa inyo niyan mamaya o sa isang linggo. May isda na po yan. Yan po ang ginagawa natin pispan. Yan na po yung nahukay natin kahapon. Diyan po natin lalagyan ng isda. Dito po yan sa aming lugar sa Quezon. Yan naman po yung pagkukunan natin ng tubig para dyan sa pispan. Makikita niyo po yan, napakaganda po dito. Gubat na gubat dito sa aming lugar. May mga king pako. Yan naman yung gagawin pa natin pispan. Magkakasunod po yan. Lalagay natin dyan ang tilapia, tapos palos, ulang. Yan po ang lalagay natin mga laman ng pispan. Tilapia, palos, ulang. Ganyan po kaganda ang lugar dito sa aming lugar. Yung pagbagawang ko ng pispan dito, napakaganda ng lugar, napakalamig. Kung makikita mo yan, kubo lang po yan. Yan po yung kubo namin, kubo ng kapatid ko po yan. Dito po yan sa aming lugar, sa General Nakar, Quezon. Ayan. Ang ganda po ng lugar. Mga tanim ng kapatid ko, mga hasik. Malalaki na po. 1 buwan na kasi po yan. Mga 3 buwan buntis na yan. Hasik po yan sa gubat. Mga palay. Yan, lalagyan natin ng pispan yan. Para magkaroon ng maraming isda. Para hindi na uubusan. Napakamahal ng isda po dito. Kukunan po natin yung pagdadaanan ng tubig papunta dito sa lugar na to. Titingnan pati natin doon yung ginawa kong dam kahapon. Nung isang araw, nung Sabado. Napakahirap magawa ng dam sa gubat. Pero kailangan po natin tiyagain para sa mga pag-aaral ng pamangkin natin at yung pagkukunan natin ng isda habang nabubuhay tayo. Alagaan lang para lagi tayong may ulam dito sa kagubatan. Dito po yan mismo sa baba ng pinagkukaya natin, yung mismong pispan. Nakakapagod maghukay ng lupa. Ayan po yung nahukay na natin. Tayo lang po mag-isa ang gumawa niyan. Nakakapagod dahil sobrang init. Ito ang lugar ng pispan. Kukunan po natin yung isang pagdadaanan ng tubig. Ito naman yung hasik ng aking kapatid, napakaganda na. Yung 1 buwan mahigit po yan. Makikita nyo dito, napakaganda. Yan po. Yung hasik niya. Kaingin po yan sa tabing sapa. Napakaganda ng tanim ng kapatid ko. Tanim pa rin yan ng kapatid ko. Kunan lang po natin paikot. Napakaganda ng lugar dito. Magaganda yung mga tanim niya dito. Saging, tundan, saba, lakatan ang mga tanim niya dito. Napakaganda.
Nakakawala ng pagod pag nakikita mo tanim mong matataba na. Sulit ang pagod mo. Tataba ng mga tanim ng kapatid ko. Yan naman yung hinukay ng aking pamangkin na dalawa. Yan ang pagdadaanan ng tubig. Mahirap magukay dahil pag may sikat ng araw, napakainit na. Kaya pag may araw, hinto muna. Kaya hindi pa matapos agad. Yan ang dadaanan ng tubig. Pamangkin kong gumawa dyan, dalawa. Ayan ginawa ng kapatid ko. Nililinis niya yung lupa para mapagtanamnan ng mga pagkain sa bukid. Diyan na nakaladlad ang hose. Lalagyan natin ng hose. Papunta dun sa gubat. Dun tayo gumawa ng dam. Papakita ko sa inyo yung dam na ginawa namin ng mga pamangkin ko, kapatid ko. Lahat kami tulong-tulong. Dito natin papadaanin para makasampa ang tubig. Papunta doon sa baba na yun. Yung papadaanan natin na hose. Hanggang doon sa baba na yun, hanggang sa may kubo. Doon sa pinakagilid na yun. Nailadlad na natin ang hose dyan. Hanggang dito. Papadaloy na natin ang tubig sa linggo. Pag-akyat uli natin dito. Pupunta tayo sa bayan dahil kulang yung pandugtong ng hose. Wala pang pangdugtong tayo kaya hindi pa natin mapalagyan ng tubig. Pero sa linggo papakita ko sa inyo na nag-aagos na yung tubig dyan. Galing doon sa dam na ginawa namin. Ito pa rin ang kagubatan ng General Nakar. Kung makikita nyo po dito, napakaganda ng pako dito sa lugar namin. Yan, mga pako po yan. Yan. Maraming pako dito. Dito sa lugar namin. Napakasarap yan, igisa lang. Almusal na, ulam na. Yan ang mga tanim ng kapatid ko, napakagaganda. Mga saging, saba, tundan, lakatan. Yan pinakamaraming tanim niya. Mga 1 taon pa, mag-aani na siya. Nag-aani na siya pa isa-isa lang. Ang gaganda ng tanim ng kapatid kong kamuting bagin. Yan ang kamuting bagin na lumalaki ang laman niya na sinlaki ng ulo ng tao. Napakalalaki. Pag minsan mahaba. Pag maganda lupa, katulad niyan. Tagilid. Ang gaganda ng laman niyan. Yan po ang tinatawag na paang manok na kamuti. Kamuting bagin. Napakasarap po na laman yan. Kamuting bagin na yan. Yan naman. Kamuting bagin din pero malalaki rin po ang laman yan. Kaso lang madalang, hindi katulad nitong paang manok. Napakaraming laman. Mga 200 meters po yung hose na yan. Kulang pa. 200 meters na galing dun sa gubat. Kulang pa po. Magdadagdag pa tayo ng mga 50 meters para makaabot dun sa kubo. Makikita nyo po yan dyan. Totoong gubatan po yan. Ayan po. Ayan. Gubatan po yan. Dito po natin pinadala sa gilid na to ang hose. Mahirap pero kapag nakapagpatubig ka naman, habang buhay mo nang gagamitin o habang nandito ka. Doon po tayo nang galing. Sa dulo na yon. Mainit na. Kailangan dito po nilalad natin yung hose. Doon sa dulo na yon tayo nang galing. Ngayon nilalakad natin papunta tayo sa dam. Pinapakita ko lang sa inyo mga idol kung paano namin niladlad yung hose dito sa tabing sapa.
kagubatan ng Nakar. Doon po tayo galing sa kabilang burol na yun. Nakakapagod. Ang init. Napakainit. Ito po ang tanim dito. Yung tawag na propagulong sa amin. Kabay sa Tagalog. Napakataba po. Yan pong nakikita nyo na yan. Yan po yung kabay. Napakataba. Ito po siya. Yan. Pati saging. Napakataba po. Mga idol. Yan po ang mga magandang tanim dito sa aming lugar. Kabay. Yan. Ganda. Ang tanim dito sa lugar na to, mga luya at saging. Yan po yung mga tanim ng mga kapatid ko dito sa lugar na to. Ang gaganda ng mga tanim ng kapatid ko dito. Pagod. Init na. Ayun. Yun po ang ginawa natin dam. Pupunta po natin yan. Malayo pa tayo. Bababa pa tayo. Papunta doon. Yun ang ginawa natin. Pagkukunan ng tubig. Tingnan natin kung malaki na tubig. O kailangan pa natin simentohan para tumaas ang tubig. Ayan, umaagos na ang tubig dito. Dito sa house, galing na yan sa dam. Pero mahina ang tubig eh. Kailangan pa natin takpan. O dagdagan ang tambak. Ayan, nandito na tayo sa pinakapuno ng dam na ginawa natin. Kahoy lang yan pero pasisimintuhan natin yan. Ayan, ginawa natin ng buong isang araw. Yan, kasama natin mga pamangkin natin dyan. Kahoy lang yung pinaka-breast. Pinaka-tangke. Yan, galing dun yung mga lupa. Papakita ko sa inyo yung tubig. Kung gaano nakalaki. Ayan, malaki na ang tubig. Pwede nang makakuha ng tubig papunta doon. Ayan, ang gilid ng dam. Yan, pinag-aano natin ng hose. Lubog na. Lubog na ang hose. Ay hindi nakita. Pwede na padaloy doon sa baba. Ayan, nakapag-ipon na tayo ng tubig. Pwede nang buksan papunta doon sa baba. Mga isang gabi pa. Ayan. Napakahina ng tubig ngayon. Tag-init dito ngayon. Yan ang ginawa natin ng dam ng mga pamangkin natin. Lalagyan pa natin ng semento yan para lumalim. Maalpasan na ng tilapia. Dito mismo. Pwede na nang mag-alpas ng tilapia diyan. Yan ang bukal. Nagkukunan natin ng tubig. Papunta sa dam. Galing doon sa gubat. Ito naman ang gubatan. Pinanggagalingan ng tubig. Yan, nilinis ng mga pamangkin ko yan. Napakaganda, napakalamig dito sa ilalim ng gubat. Sarap. Pahinga muna tayo. Ayan ay naipon na tubig doon sa pinakadam natin. Pwede na magdaloy hanggang doon sa baba. Kulang 300 meters ito mula dito hanggang doon sa baba. 3 burol ang tatawiran mo para lang makarating ang tubig doon. Kailangan tiyaga lang para makapaglagay tayo ng pispan. Ayan, maraming salamat mga idol sa panonood nyo dito sa aming bayan ng General Nakar, Quezon Province North. Napakaganda dito, napakalamig. Maraming hayop.
Maraming salamat mga idol.